Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Biyernes. Lalaki nga naga-deliver sa tubig ginbuno patay sa barangay Kagawad sa Santa Filomena, Arevalo. Ginapahayag magkahagugma na dakpan sa pagpangawat sa mga tangke ng LPG sa Bacolod City. Rumble sa mga kalalakinan sa Dumangas, Iloilo, nakuhaan sang video. Presyo ng diesel, posible magnubos ang 9 pesos per liter sa masunod nga semana. Apang gasolina, posible magsaka sa piso kada litro. Kag health experts, ginapahalong ang publiko sa mga ginabakal kag ginainom nga pampalamig subong nga mainit ang tiyempo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, lalaki nga naga-deliver sang tubig ginbuno patay sa barangay Kagawad sa Santa Filomena, Arevalo. Pagbaisa isang biktima kag suspect ante sang insidente na hulikam. Suspect kag upod sini nakapalagyo. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Mabatian sa kuha sang CCTV camera nga samtang nagakolekta sa mga container ining lalaki nga naka-yellow sang t-shirt, may kabais ini. Matapos makuha ang mga galon, mabatian sa gihapon ang tingog sang iya kabais. Tubtob nga gulpi lang ini gilagas. Wala na makita sa video ang pagbuno sa lalaki nga ginkilala kay John Robert Saino. Ang ginatudlo ang suspect ang kagawad sang barangay nga si Melvin Asibuque. Upod kuno sini ang iya tinawo nga si Mark Anthony Banyares nga mo ang nag-uyat sa biktima agud hindi makapalagyo. Gabais pa sila sa timplano sa munatan, doon maglagan sila di sa may punta sa lamisa. Tapos sa mga ito ginbunoy na. May gamay mo na kutsilo, mo na kalapado, kalabao. Sa pahayag sang live-in partner ni Saino, siyam katuig ini nga nagtrabaho bilang kolektor sa lending business ni Asibuque. Malapit duha katuig na halin sa nag-resign ang biktima. Masami kuno nga ginaharas ng kagawad si Saino. Ang biktima kag ang live-in partner sini ang may duha ka magagmay nga mga bata. Plano ko yung mga pakasugi kabilo. Hindi pwede niya mapasayloon. Hindi niya matarong nga ginubra ya. Makon mo ma'am, nagapangayon na bulig akong partner mo. Wala ya gid ginuntatan. Patsyon niya gid. Daan nga hiligutan awat sa negosyo nga pautang ang ginasundan nila nga anggulo sang kapulisan. May issue ni sila nga do with regard sa kawat nga issue. Apang wala gi kita sa specific nga details kang sano kag kung paano nga natabo ay allegedly ginsukmaan siya ni kagawad ang biktima. Nakaangkon sang patal nga pila si Saino sa nawala nga ilok kag natuo nga abaga. Dead on arrival ini sang gidala sa ospital. Pahayag sang punong barangay sang Santa Filomena, wala man sang na-record nga insidente ang duha sa barangay. Handa ini magbulig para mapasungka ang kagawad. Yung pati itilawan ko, kahit simple kagawad ko na mayoy mo na kami. Ginahanda na ang kaso nga murder nga ipasaka sa duha ka suspetsado. Upod kay Cirilo Nanduque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat, magkagugma. Nahulikam nga nagapangawa sa mga tangke sa LPG sa Barangay Alihis, Bacolod City. Mga suspect gilayon nga nadakpa. Garing balita ang aton gintutugan. Kasubo nga naga-date ang babae kag lalaki sa naglabay sa dalan sakop sa Barangay Alihis, Bacolod City. Pero, gulpi nga nagbalik ang lalaki kag nagdiretso sa suludlan sa mga LPG tanks nga naka-display. Ginbungkag sini ang padlak kag madasig nga ginhakwat ang duha ka mga tangke. Abi sa nalbulayan sa kabugaat sa mga tangke, nagtabok ini gihapon kag gindala sa babayi ang kinawata. Doon yung persa, lang ang lakay dugay na ginang lakplaw. Sa tugayon, gano'n na persa, yung laka mo na nabuksan niya. O nasilatan nila sa gwardya nga tingala ko na nagbukas ko ng pertahan. Pero, malas sa duha, bold akto sila nakita sa CCTV. Gani, nagpangayos ang bulig ang mga trabahador kaya nadakpan ang duha sa bulig sa mga residente. Ang premises namin protected by CCTV cameras, 24-hour shifts niyang gagwardya sa amon mong. Nakita niya nga may gabitbit sang duha ka LPG na sa other side. So ginguaan niya, singgit siyang kawatan-kawatan.
Ginkilalang duha nga sa Alfonso Francisco, 26 anyos, kag Josie Delgado, 31 anyos, sang barangay Singkang Airport. Wala sila background actually, but pangawat din man ilang trip. Yes, so nagpakot doon, nag-ano na sila nga daw sightseeing, sa boyfriend, girlfriend, and then nakita sila siguro sa opportunity. Wala kuno, nagpasa ka sa reklamong tagiya, sang baligyan bangod na bawi ang kinawata. Sa part namon, kami, siyempre arang kita, nakwata na ang atong mga suspect, kag mo itanin ko, gusto tayo filing naman ng kaso, pero at least mabuhay na taman wala. Opo, Kiril Casilio, Adrian Brepos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, grupo sang mga kalalakian nagrambol sa plaza sang Dumangas matapos ang fiesta sang Banwa. Tripping ginatudlo rason. Si John Sala nakatutok. Sa cellphone video nga ini, makita ng pagbayluhan ng isang inumol sang ini nga mga kalalakihan sa tunga sang dalan. Naglagsanay pa ang pila sa mga imbulbado tubtob nga nagkalabunggo na ang mga ini sa mga salsalod nga baral. Natabong insidente malapit sa plaza sa Banwa sang Dumangas pasado alas 2 ang kaagahon sang Mayo 6, kadungan sang pagtakop sa fiesta sang Banwa. Sunod sa Dumangas Police pagpang-tripping ang ginhalinan sang kinagamo. Base sa impormasyon sa kapulisan, pila sa mga imbulbado ang mga minor de edad. Samtang nagahulat na sila sa parkingan day alias Boy, may isa ka lalaki nga nagatambay sa higad sang karsada. So, wala sang damo nga istorya, gulpya lang yagin pukol ni alias Boy, si alias Tuto. So, naigo siya sa may iyang right nga neck, kag amo to nga natumba sing ila. Matapos ang insidente, nagkinagamo na, ginapahayag nga nagbulig na ang iban nga mga kaupdanan kag may pila man nga nagtuyo o magtambag. Nakaagom sa mga minor nga pila sa mga ibulbado. Ginrefer na sa kapulisan ang insidente sa barangay kag ginapahayag nga nag-areglohanay na ang magtimbang nga bahin. Panumdum sa kapulisan sa publiko ilabi na sa mga kabataan nga likawan ang pagliho-liho kung gabi kag sundon ang lay sa curfew. Strictly gina-implement ginamon ang curfew for minors. May mga barangay officials kita tanod nga naga-duty sa barangay. At the same time, ang pulis nato nagalibot man sa amon nga area para i-remind ang mga ginikanan kag ang mga minor regarding sa curfew nga ina. Upod kay Hasti Sharto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 kabalay sa Arevalo, Iloilo City gintupok sang kalayo. Samtang isa kabalay na sunog man sa Banwa, Sambarotac Nuevo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Madamol nga aso ang naglikop sa Zone 2 sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City kahapon sang hapon. Sa pihak sang pagbululgay sang pila ka residente, agud mapalong ang kalayo, wala mapunggan ang paglaptas sini. Resulta, 3 kabalay nga human sa light materials ang totally gutted. May isa man ka residente nga nag-angkon sang paso. Sa investigasyon sang BFP, nagsugod ang kalayo sa balay ni Rogelio Gison kag naglaptas sa kaiping nga balay. Apang ginapadalman pa ang ginhalinan sang kalayo. As part of procedure, may mga DP sample as well as electrical wires nga dala, which sama sa mga kay ang other causes naman nga wala naman kami na-consider. Sunod sa utod ni Rogelio, nagakayo ang iya hinablos sang wiring antes magkalayo. Pagtakod niya, doon nag-spark kuno binuyan niya, nagtupa sa mga habol bala. Dagto nagmakot. Nagdangat sa 100,000 pesos ang kahalitan sang sunog sunod sa BFP. Lakip sa natupok sang kalayo, ang mga palupok sa sulod sang balay. Nagapahanumdum naman ang BFP sa publiko nga likawan ang pagtago sang palupok sa panimalay bangod ini ang peligroso. Samtang sa Barotac Nuevo, Iloilo, gintupok sang kalayo ang balay nga ginapanag-iyahan ni Arnal Paranga Sr. Sa Zone 3, Barangay Kabilawan kahapon. Naglabot sa 10,000 pesos ang halit sang sunog. Padawin pa ang ginaimbestigahan ang gintunaan sini. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Balantayin mga kapuso, sa buong weekend, posible magasulod sa part of the Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga may haras ang international name nga hagupit.
Ulihin na si Platan kay Inas ng aga, mas sobra 1,000 ka kilometro ang kalayuan sa nasiglangan sa northeastern Mindanao. Suno pa sa pag-asa, magapabilin malayo sa kadutaan ang bagyo bisan magsulod sa port. Posible man nga maghinaya pang pwede pa magbago gani magtutok lang sa mga update. Naturaw na ang LPA o kung low pressure area sa sulod sang Park gani easterlies ang nagapangunang weather system nga mag-apekto sa pungsod. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ang lapta-lapta nga ulan sa pilakabayan sang Panay Island, pati man sa Negros Island region. Mga kapuso, dako nga pagnubo sa presyo sa diesel ginalauman sa masunod nga semana. Apang gasolina may posible pagsaka sa presyo. Si John Sala nakatuto. 1,000 pesos ang budget ni Toto tag sang magpatughong sa ila salakyan. Magtaas man o kung magdubo ang presyo sang diesel ininakuno ang ila budget. Ganigin kalipay sinis ang nabatian nga sa madason nga semana, panibago naman nga rollback ang ginapaabot sang diesel. Apang hirit sini, tani mas dako pagid ang rollback. Kaya pagpasaka nila, gulpi nga dako nga pasaka, tapos ang panubo gamay lang. Dapat tani kung ano kadako ang ginpasaka nila, mo maratani dapat ipanubo. Base sa estimates ng Department of Energy, ginapaabot nga magalabot sa 9 pesos kada litrong rollback sa presyo sang diesel sa madason nga semana. Apang hindi naman maayo nga balita para sa mga nagagamit sang gasolina. Bangod ginalauman nga magasaka sang piso ang kada litro sang presyo sini. Base maano na lang tani, mabisikleta. Kay kapit pa kung lapit man lang katwanta, mabisikleta na lang ta kay daw wala nagit pagnubo ah. Sa karon yara sa 79 tubtob 81 pesos ang presyo sang gasolina sa Iloilo City. 80 pesos tubtob 83 pesos naman sa diesel. Sa piyak sang hindi estable nga presyo sang gatong nagkapasalamat naman ang pila ka mga taxi driver nga nabato na nila ang ila ayuda. Kainagin panagtag ang 1,000 pesos ka fuel coupon para sa mga masobra 800 ka taxi drivers nagikan sa Iloilo City Government. Dako sir kay mahal nga gasolina tapos pigado ang biyahe. Yadi pang 1,000 sir. Upod kay Hansi Shato, John Sala. 1 Western Visayas. Bantayan. Health experts ginapahalong ang publiko sa mga ginabakal kag ginainom nga pampalamig subong nga mainit ang tiyempo sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Iloilo City Health Office ginapahalong ang publiko sa mga ginabakal kag ginainom nga pampalamig subong nga mainit ang tiyempo. Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza. John? Jared, kung kaisa nagalabot sa danger level ang heat index sa Iloilo City, gani perfect ang mga pampalamig agud mabulong ang uhaw. Apang abiso sang CHO nga tsekyaron sang maayo ang ginakaon kag ginainom agud makalikaw sa mga balatian. Nagkalain-lain nga kolor, flavors nga patok sa mga kabataan, kag syempre mabugnaw. Sino man abi ang di maganyat sa mga pampalamig, shakes kag madamo pa nga mga bulong sa uhaw. Ilabi na sa tuman kainit nga tiyempo subong. Magluwas nga barato, bisan diin may mabaklan ka subong sa mga pampalamig sa Iloilo City. Apang suno sa City Health Office, dapat mangin maid-id ang mga bumalakal agud makalikaw sa balatian. Isa na da ka way nato nga ma-check is the vendors itself, ang iya nga mga palibot. We have to check kung ang ice niya ginagamit are clean, and then if the vendor itself, though safe man siya, bala nga let's say, actually we are advocating at tanan kani nga mga vendors naton may mga nag-wear sang proper nga PPE. Pila sa mga balatian nga sarang makuha sa kontaminado nga tubig nga posibleng maggamit sa ining mga ilimnon ang typhoid fever, cholera, hepatitis A, salmonella, E. coli infection kag madamo pa. Gani dapat suno kay Dr. Diaz nga ginasiguro sa mga vendors nga kompleto sila sa permits. Sa stand di man ang Mildred mabakal gid ang mga pampalamig ilabi na sa mga nagaobra sa City Hall kag iban pa nga mga opisina sa palibot. Apisar nga mas magastos, ginasiguro sini nga ang iya ginagamit nga ice, mineral water kag ang mga container sini ang matinlo kag safe. Tinlo sir siyempre makabataan na mag-inom budlay na kung mag-ano sila bala. Magsakit lang tiyan. Kompleto man ini sa mga papeles, permits kag ID. Kag ginasiguro sini nga compliant ini sa health and sanitation guidelines. Always na dadlaw timpyo.
ang City Health Office pag nag-inspection sa Ginapauntat na nila namon right away. Kapin pa if repeated ang imong offense, no? Tapos gina-advise namon nga makawat sila sa mga health card kay importante ina. Jert, nagapatigayon naman sa mga random inspection ng mga sanitation inspectors sa CHO sa mga vendors agud ba siguro nga ginasunod nila ang insyakto nga proseso kag mga guidelines agud makalikaw sa kontaminasyon ng ilang mga ginabaligya. Jert? Madamo gate nga salamat, John Sala. Sa Pontevedra Capiz, patayang lalaki matapos kinaligar pulihan kasigo sa mga maghimata sa Barangay Rizal. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-abot ang biktima nga si alias Ron sa lugar. Natabuan man nga yarang suspect nga si alias Jim nga nagainom. Nagapanghangkad sa away suspect kani na impeto. Ang biktima nagkuha ini isang tubig kag inbasya sa tubang sang balay isang suspect. Dito na, nag-umbisang komisyon tubtob ng grambol ang duha ka pamilya. Nagkuha ang suspect sang si Perlins kag ginlampos kay alias Ron. Ginpulihan pa ini isang kasiyo sang kamataan sa suspect. Ginbawian sa kabuhi si alias Ron samtang ginabulong sa ospital. Sa barangay, pag-check sa record, may all grudges sila mga both family. Sa dugang nga balita, anom ka residente sa Sibalom, Antique na ospital matapos ginaligar nag-inom sang tuba. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginpangdala sa ospital ang anong ka mga residente sang Sitio Costana, Barangay Cabladan, Sibalom, Antique matapos nga nag-inom sang tuba Miyerkules ng gabi. Suno sa isa ka barangay volunteer, ginpang-rescue mga biktima sa ilang lugar matapos maglain ang pamatsyag sa mga ini. 4 tugtub 6 ka oras pa ang ginlakat sa mga rescuer antes makalabot sa Sitio Costan. Pag-abot sa barangay hall, gindapatan nila gilayon sang first aid ang mga biktima. 4, among gaslo kag nagakon LBM tapos kay sila. Base sa investigasyon sang kapulisan, nag-inom-inom ang mga biktima sa nagbatsyag sang paglain sang tiyan kag pagsuka ang mga ini. Suno sa Sibalong Police na diagnose sa mga biktima sa acute gastritis sang gindala sa ospital. Pero na contaminate guro to ang gininom nila nga tuba kay di siyempre diri api sa amon to sa lugar nila to sa Kabanbanan kay dahil may gaulan di siyempre ang ginasalutan na sang tuba daw open naman pwede man nakasulod mga insects. Yara na sa estable nga kondisyon ng mga biktima kag nakagwa na sa ospital. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, diskarte sa isa ka Iloy nga nagapamanday, nagapang-manicure kag bao naga-intra pa sa beauty pageants. Kilalaon ta ang super mom sang Talisay City. Yaring report. Nagapang-utod sa kawayan, nagapang-lagis, nagapang-tigim, hasta nga makahuman sang furnitures. Naandaan nga trabaho sa kalalakinan apang masarangan ina sang Iloy nga si Anime. Nga ginabansagan sa gila barangay nga super mom. Asa nga asa subong nga buhi ko. Nang ginpadayon ko Japon akon nga obra. Ang kusog ko ni Anime, ginakuha niya sa kabudlayan nga iya na agyan sa pakabuhi halin sang bata pa. 3rd year high school lang ang natapos niya. Wala ko kapatapos nga ako sa eskwela. Itungod nga 30 kapigado. Eskwela ko high school akong kamot puro sa nikibol. Bali, do ako na nagbira-bira bala pa nga pudlay. Pasaan kawayan do kabilog. Pagkada Bernice, bali kami bangko. Pasalamat si Ana May nga may nasubli siyang abilidad sang amay sa pag-obra sa mga furniture. Halin sa dalaga, basta. Amo nang iyang gijabra. Yan na kamot makita mo na yan, sir. Puro na na yung makibol. Gani, nakapian-pian sa gastos, magluwas sa kita sang banang at tricycle driver. Pangako ni Ana May sa 3 ka mga kabataan, himuon sining tanan para mahatagan sila sang maayong edukasyon. Gani, sa bakanteng oras, nagapang manicure ini sa mga tupad balay kag kakilala. Naga-extra man ini bilang barangay health worker. Kag syempre, kontesera sa pageant kung may contest sa barangay o kung sa iban pa nga kabanuahanan. Tapos kung may klase,
Nagbakal ko balingoy sinako na ano ko ginabaligya, alupit, potolanson, pitsi-pitsi. Basta tanan lang niya sir nga makwartahan ginahimo ganaya. Gani bilib sa iya ang makasimaryo sa San Fernando. Kay kapigado sir mo ti subong ka malahalon sa tanan pero tigid nga bakas nga makapangita ka gid nga makakuha kaon gid ang pamilya mo. Nami gini klase nga nga mother. Subong nga Mother's Day. Wala kuno sang iban pa nga wish ang isa sa mga anak ni Anime kundi ang malawig nga kabuhi kag kabakod. Thank you sa pagpadako sa akong kay thank you sa pag-alaga sa akong. Proud ka kay mama mo? Kasubong ni Anime, pamatuod nga wala nagatapos ang paggananay sa sulod sang balay, kundi sa pagatubang sang iban pang kabudlay, bisan sa gwa sang panimalay. Inibisan nga siya ginakabig suga sang panimalay. Obod Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, antes ang epic finale sang Encantadia Chronicles Sangre karon may ipakita nga transformation sang 2016 Sangre Sisters. From Sangre to Bathaluman. Ina ang isa sa mga plot twist ng series sa kapalaran sang 2016 Sangre Sisters nga sanday Amihan, Alena, Danaya, kag Pirena. Suno kay Bathalumang Cassiopeia, reward ini bango sa ilang mga sakripisyo sa Encantadia. Ang iban pa nga plot twist, bantayan sa finale sang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang madakpan na sang kapulisan si Jean Ho. Pero paano ini matigayon bangod kaupod niya si Joey. Bantayan ina sa Never Say Die, 8:55 p.m. sa GMA Prime. '26 National Prisa Games umpisa na buwas sa Parag Park and Stadium. Seguridad kag supplies ng tubig sa billeting areas. Kinatutukan, yaring balita. Humalin May 9 to May 16, masobra 20 ka sporting, musical, kag cultural events kag competitions ang masaksihan sa Bacolod City para sa 2026 National Prisa Games. Wasiwato ng opening program sa Barangay Sports Complex. Yes, we are 100% ready for the National Prisa Games Negros 2026. We're just waiting for the athletes to be here. We're at 90% of all the delegations are already here sa Bacolod City. Pila lang sa ginabantayan, magluwas sa sporting event sa mong dance sports competition. Ang pambato sa Region 12, handa na kuno ipakita ang ilang winning performances. Very welcoming naman po ang mga tao dito sa Bacolod. So our preparation po is every day before na mag-compete is nag-training kami. Nagabot na sa Bacolod City masobra 12,000 ka student athletes kag nakamatamad na plastar sa billeting areas. Sa Handumanan Elementary School 1, ginatutukan ang problema sa supply ng tubig. Ang water supply medyo pag once ongoing na ang games baka magka-problema. And napansin namin walang security kahit sino na pwede pumasok doon. Gaano kahina? Na matagal siya bago makapuno ng tawagin ng balde. Nagapahamtang na sa water tank sa lugar. Nagbutang naman sa generator sets. Inatutukan man sa organizer sa natabo sa taekwondo player na napilasan matapos sa buka ang toilet bowl sa sulod sa comfort room sa isa sa mga billeting areas. Unfortunately, ang incident kahapon is beyond our control. Ang bati ko na napukuan sa bata ang basin, pa kay hindi kinaya ang weight. But I'm sure that the athlete has been taken care of. Open Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station angon sa nasapuan nga lalaki nga wala na sang kabuhi kag dugoon sa tunga sang kampo sa Barangay Preciosa, Sara, Iloilo, Lunes sang aga. Ginkilala ang biktima nga si Elmer Bansale, 36 anyos, nag-oobra sa kampo kag residente sa Barangay Pasig, Sara, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, may pila sang biktima sa iyang liog kag malapit sa iya dughan nga ginapatihan tugas ang pagkabuno. Gabi sa Mayo 3 pa, ulihin nakitaan si Elmer sa ila puloy-an kag naglisensya nga makadto ini sa iya abyan sa Barangay Preciosa agud kun tani mag-inom-inom. Padayon pa ang investigasyon sa Sara PNP sa motibo kag pagtumod sa suspect. Mga kapuso, arestado ang 15 anyos nga dalagita kag 15 anyos nga solterito sa drug buy-bust operation sa Barangay Airport, Mandurriao, Iloilo City. Lunsay residente sang Arevalo kag ginapahayag runner sa mga parokyano sa distrito sang Mandurriao ang duha ka menor de edad. 4 ka gramos ng suspected shabu nga nagabalor sa masobra 27,000 pesos sa nakumpiskar sang kapulisan. Yara na sa balay dalayunan ang solterito samtang sa Iloilo City CSWDO ang dalagitang nga lunsay na pasakaan na sang reklamo. Na-rescue man sa operasyon ng isa katuig nga bata sang dalagita nga dala pa sini sa tion sang operasyon. Ginausisa na sang Iloilo City Police Office kung sino ang yara sa likod sang paggamit sa mga menor de edad sa transaksyon sang illegal nga droga. Ako yaman nga since February pa nga nag-engage sa muna kay kulang or dugang nga bakal sang gatas para sa bata niya. Mga kapuso, hambal sang kadamaan, the family that stays together learns together. Ini ang eksena sang pamilya sa Panike, Tarlac. Inibangunup danay sila sa isa lang kaklase. Wala sang PTA meeting pero kaupod ni MJ Reginaldo sa classroom ang iya parents. Sa una kuno, medyo weird ang feeling sini nga upod sa test the class ang iya mama kag papa. Pero sa ulihi, ginkabig na niya ini nga quality bonding kag unique experience para sa ila pamilya. Kag ina mga pinakadalagko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutub-tub subong, matutod nga serbisyo gidlang.